Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Para po doon sa mga nag-request sa akin kung paano po ang pagluluto ng bringhe, ay narito po ako ngayon para po sa aking kaalaman sa pagluluto po ng reseping ito. Ang bringhe po ay isa sa specialty ng mga Kapampangan. At tulad din po ng iba pang mga lutuin o recipe, may iba't iba po tayong version, style o kaalaman sa pagluluto ng reseping ito. Sa amin sa Bulacan, kadalasan namin siyang tinatawag na arroz Valenciana. At ito po yung mga kakailanganin natin sa pagluluto po ng reseping ito. Gagamit po ako dito ng bali 5 cups of sticky rice or malagkit. Then half kilo ng pork, half kilo ng chicken. Gagamit din po ako dito ng olive oil, patis, 2 cans of coconut milk, potatoes, bali 2 medium size of potatoes po ang ginamit ko dito, 1 medium size of carrot, bell pepper, tomatoes, onion, garlic, sausage ball. Meron din po tayo ditong bali half cup of raisins. Then optionally, gagamit din po ako dito ng black and green olives for garnishing lang naman siya. Then yung green peas, 2 tablespoon of turmeric powder. Then ground black pepper, bay leaves, and then salt. Ito po ang ating mga kakailanganin sa pagluluto po natin sa ating bringhe o arroz Valenciana. Ang una po natin gagawin, maglalagay lang ako dito ng cooking oil sa ating frying pan at ipa-fry natin yung potatoes. Then, mainit na yung ating cooking oil. So, ilalagay na natin yung mga patatas. Then, okay na po itong ating mga potatoes. So, hahanguin na natin. Then, ngayon po ang susunod nating gagawin. So, inalis ko lang yung pinagprituhan ng potatoes. Ang gagawin natin, lalagyan natin ng olive oil itong ating kawali. So, bali 1 tablespoon of olive oil. Lalagay po natin yung ating garlic. Brown na yung ating garlic. So, lalagay na natin itong ating onion. Then, add po natin yung ating tomato. Then, okay na yung ating tomato. So, lalagay na natin yung ating pork. Chicken. Then, lagyan natin ng fish sauce o patis. Bali 1 tablespoon yung nilagay ko. Then, tabayaan natin mag-simmer. Lagyan po natin ng cover. Tabayaan natin mag-simmer for a few minutes. Then, check po natin after few minutes. Simmering. So, ilalagay na po natin itong turmeric powder. Then, lalagyan po natin siya ng water.
natin yung ating bay leaves, ground black pepper, at saka yung salt. Lagyan po natin ng cover at hayaan natin lumambot yung ating pork at saka yung chicken. Then ngayon po, habang hinihintay natin lumambot yung ating pork at saka yung chicken, itong ating sticky rice o malagkit ay hinugasan natin. Then, lalagay natin dito, drain natin. Then, check po natin ngayon. So, palagay ko malambot na itong ating pork at saka yung chicken. So, lagay na natin yung ating carrots. Then, simmer lang natin ng konti at saka natin ilalagay yung coconut milk. Then, check po natin. So, okay na yung ating carrots. So, bago tuluyang lumambot yung mga to, lagay natin yung ating coconut milk. Lagay na rin natin itong ating sausage. Ang raisins. Itong ating red bell pepper. Lagyan ulit natin ng cover for few seconds. Then, check po natin ngayon. So, okay na to. Ang gagawin natin, iti-turn off ko muna yung heat. Ang gagawin ko, itong mga lahat na to, lalagay ko muna dito. Kukuhanin ko lang yung itong soup. Aalisin ko muna siya lahat. Then, ngayon po, ito yung ginawa ko sa ating niluluto. Ang ginawa ko, yung soup niya, kinuha ko muna. Then, ito, dinrain ko lang yung soup. Then, nilagay ko dito. Then, dito ko po muna lulutuin yung ating malagkit. Then, ngayon, lalagay po natin itong ating malagkit na bigas. Haluin natin ito sa mahinang apoy o low heat hanggang sa maluto yung ating bigas, ating malagkit. Yan, ngayon, medyo naluluto na itong ating malagkit. Kaya ang gagawin natin, before siya tuluyang maluto, ilalagay uli natin yung mga sangkap niya. Ihahalo natin dito before natin tuluyang ipainin ito. Then, heto na po yung ating arroz valenciana after natin naibalik yung kanyang mga sangkap. Then, ang gagawin natin dito, turn off muna natin yung heat. Then, ngayon, meron pa tayong isang wok na medyo malaki ng konti. Ang gagawin natin, nilagyan natin ng banana leaves at dito natin ilalagay yung ating arroz valenciana. Dito natin siya tuluyang lulutuin o papainin natin dito ito. Isasali natin lahat dito. Then, heto na po yung ating arroz valenciana after na isali natin lahat dito. Ang gagawin natin, lalagyan natin ng banana leaves o dahon ng saging sa ibabaw. Yan, tapos, lalagyan natin ng cover. Then, pababayaan natin siyang mainin sa mahinang apoy lang. So, low heat lang po tayo dito. Then, ngayon po ay i-check natin itong ating valenciana. Arroz valenciana. So, palagay ko okay na to. So, yung kabila naman ng ating lulutuin. So, ang gagawin natin dito, babaligtarin po natin. So, medyo mahirap to. So, kailangan natin ng isang bilog na kasukat nitong ating
kawali para mabaligtad natin. Turn off ko muna itong camera. Ito na po yung ating arroz Valenciana after na ibaligtad natin. So, ayan, luto na yung kabila. Ang gagawin natin, lagyan ulit natin ng cover at yung kabilang panig naman ng ating ipapainin. So, okay. Then, ngayon, check po natin itong ating arroz Valenciana after na nabaligtad na natin siya. So, ayan. Talagay ko, okay na to. Luto na. Ayan. Yung mga potatoes, nilagay ko lang dito sa ibabaw. So, ayan siya. Luto na siya. Okay. Luto na po itong ating arroz Valenciana. Ang gagawin natin, turn off na natin yung heat. Then, i-transfer na lang natin ito sa isang serving plate. At pwede na natin itong iserve at kainin. Then, ito po ngayon yung kinalabasan sa pagkakaluto po natin sa ating arroz Valenciana o birinhe. After na napainin natin siya doon sa kawali. So, nilagyan ko lang ng hiniwa-hiwang olive. Then, ikakat lang natin. Then, lalagay natin dito sa serving plate. Pwede na natin siyang kainin. Then, ito yung itsura niya. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!